Kapulang Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay araw ng Linggo, June 2, 2019 and welcome sa ating Sunday Super Chat number 11. At ang ating panauhin mamaya-maya lamang, wala ba kundi si Princess Elizabeth at siyempre, sino pa? Si Senyor Vic Cañete. Tama, Vic Cañete. Lagi ako nagkakamali kasi may kaibigan ako noon Alex Cañete. Kaya lagi ko namimihan Tama si Nong Vic Cañete. May yung aming Someday Super Chat with the Princess and Vic Cañete number 1. Nagkaroon ng technical problem yung aming platform na ginagamit na BeLive. Kaya ito take 2. Take 2 at may mga further announcements na gusto nilang ipahatid sa inyo. Kaya malakod natin itong pinaghandaan at nang sa ganun ay may handa may hatid sa inyo ng mas malinaw kaysa dun sa nakaraang paputol-putol kami ngayon nag-improve ng gusto ang ating BeLive program. Ang ating platform na BeLive ay malapit nang pumasa inyo sa YouTube. Kaya pwede na tayo mag-live sa YouTube using BeLive. Samantala, ang ating agenda, ang ating programang Wealth of the Nation series ay isa pong self-funded, crowd-funded, meaning ikaw, ako, tayong lahat ay nagtutulungan upang maging self-sustainable ang programa at nangyari kung kayo na-appreciate niyo ang aking ginagawa, maaari po ninyo ipadala ang anumang tulong, walang maliit, walang malaki, sa paypal.me/Tony Israel. Kundi, pwede rin po ipadala sa BDO with a savings account number na naka-flash sa inyong mga screens at sa mga any remittance service centers gaya ng Cebuana, Luilier at ano pa. At yan po ang aking phone number na nakatala sa inyong mga screen. So far, umiinit po yung aking phone number, ang aking telepono. At marami po nagte-text, marami nagpapadala sa messenger tungkol po sa kanilang mga ID. Pasensya po, hindi po ako communicative at the moment dahil marami po akong suliranin. Marami po akong palaisipan. Alam po ng mga tao yan na akin pong nakakausap kung ano po ang bumabagabag sa aking isipan sa ngayon. Okay? Ngayon pa man, naiibsan ang aking mga palaisipan dahil po may mga tumutulong tulad po ni Alfredo T. ng Saudi at Dingle, kay Penny G., kay Kuya Turbo na mabilis magpadala. Ng Italy, si Juana C. ng Hong Kong, si Ate Florentina at Mang Roger ng Queens, New York, si Ella B. and Susana B. mag-ina po yan, si Arnelo V., si Robert John V. ng Bacolod, maraming salamat, si Wen C. ng Quezon City, kay Venerando Umali, kay Vener Samson Duhay Lungsod ng Manila, kay Dan D. Emmanuel L. ng San Joaquin, Iloilo, kay Vencio L., kay Ricardo B. ng Rojas City. Ricardo, malapit na naman tayo ulit magkita-kita ha. Cecil Takahashi ng Tokyo, Anonymous ng Pasig, si Melchor D. Kilala ko yan, si Melchor D. Si Edgar Palmitos, si Ate Del ng Canada, kay Mark Carganilla, kay Mirope Dayaw, kay May Ortega, kay Marlene Ching. Maraming salamat Marlene Ching sa pangyosi ko. Salamat. Kay Anonymous ng Hong Kong. Maraming salamat sa iyo Anonymous. At kay Nida Maria Chinchak. Ayun, ganda ng apelido. Nida Maria Chinchak ng Austria. At siyempre, kayo po aking naanyaya mag-subscribe sa youtube.com/Tony Israel. Lalo't malapit na tayo magkaroon ng live dyan dahil dadalhin po yung platform na BeLive doon sa YouTube. At makakaasa kayo na parang gantong-ganto rin pero doon tayo sa YouTube. Dahil marami yung nagsasabi, mas maganda raw mag-live sa YouTube dahil stable. Hindi yung masyadong nagbaback tulad po dito sa Facebook. Ngayon pa man, paki-like na lamang po ang facebook.com/alientalk at sa ganoon, nakaka-receive po kayo ng notification sa tuwing tayo'y magla-live.
Okay. Atin mo nang batiin, no? Ang ating pagbati portion, yung mga ganito, na kung medyo loaded do tayo ngayon, siguro hanggang 9:15. Oh, pagka, pagka pumalo na yung 9:15, bigla ko na lamang po ito. Pero sisikapin ko pong ma-flash ang inyong mga pangalan. Okay, kay Marlene Agulino Sano, good evening sa iyo, Marlene. Watching from Japan, kay Edison Honson. Edison, malapit na! Linlin Payar, Nudlis Sokla, Alan Milebo, Nati Victa, one and only princess kay Virginia Velasco, kay Sherry Lou, Ruby Alegria, Grace Dayanan McGrath, Monica Banuelos, Eddie Presi Velasco, Emilio de la Torre, Eduardo Espinosa, Maylin Bellosa, Maylin Bellosa, kay Adriano Zinaida Sensano, kay Gudoy Raimundo, Gudoy, kay Frederick Celeora Duran, Roy Baltasar, Edwin Gonzales, Gemma Tayag, Jason Iborde Elia, Ana Misisar, kay Bionx Biwadi, Teresa Dumanais, 11-7, hi 11, kay Jenna Baliklik, Gina Ortega, Solid Pekog Family, Nuit Ismalde, Monty Jen, kay Banji Cambao, June de la Merced Panganduyon, Cres Gailonia, Maria Rosa Silang ng Italy, Ana Misisar, tapos na. Kay Edwin Ismilia, Edwin, ID mo, okay na okay, no problem. Antayin na lang natin, Edwin, ha. Danilo Garcia Ravara, Arnold Malyari, Ami Mariano, Rex Corpus, Juliet Sasa, Tess Yango, Edgardo Letada Espinosa, Monty Jen, kay Ate Delia Agustin, salamat, Jeng Tabarejo, Roy Baltasar, Grace McGrath, ayan, si Princess naka-standby na, Lirio Garcia, Joseph Laciente, Architect Valle, Hermelito Gade, Rem Corpus, Jorge Mirabite, Lloyd Padiglorio, Rolly Alegria, Sara Bersonilla, kay Lynn Hadulos, Mary Ann Tejada, kay Cab Glenn, Willie De Dios, Ani Layugan, Ana Gallardo, Marlu, at Joy Mac Rivera, Yol Montero, Donato Red, Jerilyn Reyes, Rolly Reyes, Faye Faldas, Faye, kita naman tayo, mamatsuita, Faye, ha? Irene Suarez, Arnel Abel, kay Miss Jason, Jenk Tabarejo, Antonio Estrada, ang ganda na pang-apil pala, di ba? Rebecca Coney, Grace McGrath, tapos na, Elizalde Acong, Joseph Laciente, Lizar Pihana, Marilo Apiliado, okay, tapos na to, si Ryan Cam, Erlinda Castro, Ferdina Barnakia, Sean, meron pa, si Sean Umalia, Melvin Pangan, Carlos Arganda, Ayalia Sabina, Evi Peñaranda, Azaria Echequia, Yeti, Freds Magabang, Freds, standby lang ta, hang on. Norberto Bustillo, Romel Atacador Tacud, Flory Olarte, Michael Mirafuentes, kay Zamzon Bantiles, Julie Kyoko, Leia Rita, Lay, masaya ang kanilang pamilya. Adriano Sensano, masarap yata magluto si Leia. Lani Castillo, hi Lani. Wilma Ramos, Juliet Rodillado, okay naman. Marlene Palikte, hi Marlene. Ed Neri, wow, 11 super chat. Good day to all. 11. Oo, naka-11 na. Pero magiging mas masaya kapag nandun na tayo sa B-Live YouTube. Ara Oredina, Alice Andusay, Rosalina Rebelina Salayo, Jojit Cruz, ay Jojit, Marilyn Patingan, yung pating dito sa Iloilo, lumilipad.
Hindi lumalangoy. Sa Tagalog, pating, pating, as in shark. Dito sa ilo yung pating, kalapati. Flory Ularte, Elza Dais, Remy Pispis, Marlu, Robinson Ramos, no audio daw. Y Pulos, Jojo Indenible, bakit wala pa? Meron na. Alberto Milo Laneta, Leonard, G. Erlina, Dangsky Jokino Raelian, Dangsky, ngayon na kita uli nakita, ha? Cosme Manawis, Lilibet Cantotal, Irma Garlan, Marco, Madeline Cudal Taberdo, Alison Yamago, naku, 1 minute na lang, Sinaida Filomeno, Eulalia Valencia, Marco, Henry Sagum, Marieta de la Serna, Joselito Sarmiento. Si Joselito Sarmiento, siya po yung gumawa ng ating graphic. Maraming salamat. Kay Bergodet Bonne. Kay Cecil Takahashi. Salamat, Cecil. Henry Balagan. Gina Matsuwara. Leonard. Elmer Reyes from Tabuk, KSA. Meron din tayong Tabuk Suba dito sa Iloilo, Elmer, ha? Ray Igos, Violeta Alviar, Nancy Abaygar. Okay, hanggang dito na, 9:50 na. Mabubos nating oras. Okay, hindi na natin patatagalin at atin ang patuloyin ang ating panawin na si Mr. Vic Cañete. Pabatiin natin at maya-maya tatawagan natin si Princess Elizabeth sa Messenger. Magandang gabi sa iyo, Nang Vic. Magandang gabi sa lahat at sa lahat ng mga nakikinig sa Wutin. Wutin. Malapit na. Karoon tayo ng Woton TV. Malapit na yan. Wutin TV, yeah. Wotin TV. Okay. May mga pasensya tayo nung nakaraang episode natin, super chat natin na number 1 hindi naging matagumpay. Maraming putol-putol. Buti na lang. Pasalamat ako kay Mel at napagtiyagaan niyang pagdugtong-dugtungin at ipinalabas. So, this time around, ano bang agenda natin at anong plano niyo i-discuss para magkaroon ng paglilinaw tungkol po sa agenda ng PECOG? Ano bang nakahanda? Ano bang inihanda mo, Vic? Ngayon, ang topic natin ngayon is about PECOG. Ano ba talaga yung PECOG? Ano yung mga vision natin at ano talaga yung mga mission ng PECOG? So, dito, ma-explain natin kung ano talaga yung PECOG in general para makita ng mga tao kung ano talagang ginagawa ng PECOG at saka ano naman yung balak gagawin ni Princess Elizabeth para maklaro ba? Oo. So, ito bang, siyempre dito na kayo sandali lang, Princess, standby ha, standby. Dito kayo nagkita na nagkakilala ni Princess, di ba? Oo. So, yung bago kayo nagkakilala at ngayon, this time around na nagkakilala kayo, nagkaroon ba ng pagbabago yung perspective mo regarding sa wealth of the nation? Ano ang change dun sa mga sa mental framework mo o sa mind mo regarding the realization of this wealth of the nation ngayong magkakilala na kayo ni Princess Elizabeth? So noon parang tagapanood din ako ng sa Wutin, pero yung nakita ko na yung nagsalita na si Princess, parang marami akong nadugtong ba. Na-connect na yun kasi ito talaga, mga 1997, mayroon na kaming, this is regarding about the will of God ba, na kinoconnect doon kay Princess at saka na-connect yung kay former President Marcos na My Fighting Faith. Kasi yung sa My Fighting Faith, talagang more on the spiritual side. At saka kami, nag-aaral kami from the spiritual side since 1997 na hinahanap namin para bang may revelation na kinoconnect. Ngayon, parang si Princess parang nadugtong sa connection, na-connect na naman. At saka yung My Fighting Faith na klaro talaga from yung sabi ni Strongman na
may divine wealth, may divine purpose, may divine plan, which is, ang end goal is the New Jerusalem, which is from the spiritual point of view. Hindi mo talaga ma-explain yan from yung vision sa tao lang ba? Talagang makita mo talaga yan from the spiritual point of view. At saka nandito si Princess na parang kinukonek. So, ito ngayon, i-explain namin kung bakit, ano yung connection at saka ano talaga yung the will of God, ano talaga yung plano ng Diyos para sa atin. Okay, sige. Patuloy natin si Princess Elizabeth. Magandang gabi sa iyo, live from Reno, Nevada. Reno, Nevada. Tama ba? Hindi, Vegas, Nevada. Las Vegas, Nevada. Pambira talaga Hello. ng Anton. Oh. Nevada na Paano ka lang. napunta sa Hello. Reno? Sige. Hello, Princess. Kasama natin si Victor. Yes, hello. Good evening, Magandang Victor. umaga. Anton. Good evening din sa lahat ng mga viewers, listener ng Wealth of the Nation. I am so happy. Guest na naman tayo ngayon. So, of course, my greeting and love to all the Pegogs family and to everyone who's listening globally. Thank you so much din sa pag-guest namin tonight. And I guess siguro this is the time na dapat na natin talagang yung revelation dun sa tinatawag na marami kasi nagko-question ever since na nag-guest ako sa inyo. First of all, nung in-introduce ako ni Supremo bilang sole signatory or somebody na talagang hindi pa masyadong klaro, hindi clear, malabo pa. And then, out of the blue, every time na nag-guest ako dyan, pinag-uusapan natin lagi yung spiritual and yung tao. Hindi yung puro kayamanan, mga account. We never even mention about being. Sino ba talaga yung heir? Sino ba talaga yung saan ba manggagaling yung tinatawag ng mga wealth na to? Bakit ako nag-exist dito? Bakit ako biglang out of the blue nag-pop up ako dito sa Wealth of the Nation? I think the reason is for me to meet and to have my PEGO group families. I guess that was actually the objective with this whole thing. Kasi nga, kung titignan natin, before, wala pa akong masyadong ano ba yung plano, ano ba yung dapat gagawin. Kasi nga, hinahanap ko kasi yung mga kaduktong ko na paano ko ito umpisahan. Kaya nga, pag binimension nga ni Victor Canet, ni Victor yung fighting faith, hindi ko rin alam na nakalagay doon, it has to be the right person, the right time, the right place, and then lastly, kasi meron na ako ng 3. Yung palang PECOG pala yung objectives na dapat meron akong tinatawag na plano. Pag nag-umpisa itong lahat na to, what are you going to do after that? So yung pala. So hindi ko alam, like what Victor was saying, nagduduktong-duktong sa biblical, sa objective ni Dr. Jose Rizal, saka dun sa fighting faith na, which in fact, wala akong idea dyan, hindi ko alam. So ngayon, just to explain it briefly, kung makikita mo dyan, Anton, i-plus mo lang yung tinatawag na inheritance and document flow charts ko. So gusto ko lang maintindihan, by the record na ako, I am claiming to be an heir of my grandmother, Doña Margarita Lopez Santiago, and my grandfather, Don Clemente Diaz Rodriguez, which in fact, meron silang anak ngayon, daughter, which is Doña Elizabeth Santiago Rodriguez, which is my mother. Yun ang tinatawag na anak ng lola at lolo ko. And then of course, itong mother ko, nag-asawa sila ngayon, which in fact, silang dalawa ng ating tinatawag na yung FM, ex-President Edwin Marcos, ating ex-President ng Pilipinas. So meron akong tinatawag na meron dyan mga marriage contract, last will testament na inano nila sa akin bilang their child. And then at the same time, makikita mo sa ibaba, daughter and sole beneficiary, yun na nga yun, ako na nga yun. Ako na nga yung tinatawag na beneficiary ng aking mga magulang. Pero kung titignan niyo yung flow charts, guys, kiniklaim ko rito the wealth from the side of my mother is not even, not to mention to the side of my father, right? Kung titignan niyo doon. Kaya huwag kayong masyadong makukonfuse. Kaya yung mga sinasabing mga anti-FM, mga kung ano-ano pa yung mga minimension nila, we're not talking about that. We will be simply talking about my mother's side of the family, of the side of that my mother. So kung umpisahan natin. Okay, bago mo umpisahin yan, Princess, ibig mo sabihin, nagkaroon ito ng clarity sa iyo very recent lang.
Meaning nung bang confused din tayo dun sa magiging dapat mong makuha o dun sa partisipasyon mo dito sa divine wealth o dito sa wealth of the nation. Ngayon ba medyo luminaw na at ang sinasabi mo Yeah. ngayon ay yung heir as an heiress dun sa wealth ng mother mo, hindi yung entirety of the discussion ng wealth, Marcos wealth, hindi yun. Right. Yeah, exactly. Hindi talaga kasi marami kasi nagbabash diyan na hindi daw owner or signatory si Jose Rizal at saka si FM. That is actually, that is true. Kasi trustee lang sila at saka sila lang ang depositor. Remember, yung lolo ko at saka lola ko, sila ngayon ang tinatawag na dun sa global asset. Yung tinatawag na sa World Bank, yung 936 account. Kaya kinuha si FM na lawyer ng family ng mother side ko. Doon na sila nagkakilala din. Okay? So ngayon, siya ngayon ang lawyer, siya ngayon ang tumutulong talaga. Kaya nga kung titignan mo dun sa ako yung tinatawag na from my mother, si Dr. Rizal basically, umpisahan natin dun sa bloodline ng mother side ko dun sa lola. From King David to King Solomon, King Philip II from Spain, and then Dr. Rizal, naging wife niya yung great lola ko din, and then in fact, and then yung lola, tapos yung mother ko na nga. Do you understand? That on the leg to my grandmother, Doña Margarita Lopez Santiago. Ngayon, doon naman sa side naman ng lolo ko, Don Clemente Diaz Rodriguez, pinag-uusapan nyo lagi dyan sa show din, nabanggit yung Edward Lansdale, nabanggit yung Severino Santa Romana, Father Antonio Diaz, mga lolo-lolo ko yan, dun sa lolo side ng nanay ko pa rin. Kaya paikot-ikutin mo pa rin, i-grind mo pa rin, lumalabas pa rin. Pag bumaksak yung grind, nag-grind ka nang nag-mix ka, lumalabas pa rin Princess Elizabeth. Kasi yung pinag-uusapan nyo, nag-aako dun sa grandmother ko at sa grandfather ko ng nanay ko. Remember, hindi natin pinag-uusapan dito si FM kasi nga siya nga ang lawyer ng pamilya ng mother ko. So I hope na naiintindihan nila yung clear na yun. Think of that. Ngayon, kung ano man yung binigay dun sa aking father na 30% dahil magaling siya sa business, ininvest na yun, pinalaki niya because he's a businessman, he's a brilliant lawyer. But anyway, kung papaikot-ikutin pa rin natin, dun sa point na, again, di ba, I am claiming to be the child of the heir of my grandmother and my grandfather. Yun ang talagang katotohanan doon. Okay. Ang heir talaga dito yung mother ko. Junior kami, remember, we have the same name. Pero ako ang child ng heir, ako din ang child ng lawyer. Kaya nagkaduktong-duktong. Isa sa mga na-discover ko tungkol dito kay Severino Santa Romana, nilibing siya dun sa Cabanatuan. And ito, bakit laging nagsasurface ang probinsya ng Nueva Ecija? Kung siguro meron tayong kasama sa boto, merong isa sa mga nagpo-post, itong si General Tolosa, ang magiging headquarters. Kanong kanilang proyekto naman sa Nueva Ecija din. At ikaw, tubong Nueva Ecija at Cabanatuan, siyempre meron din kayong property dyan. Doon ko nakikita na baka may link, bakit Cabanatuan din itong si Severino Santa Romana? Pero dun sa mga sinasabi nyo na mga nagkiklaim na mga nandiyan daw si Severino Santa Romana, you have to understand na yung katotohanan lalabas. Kasi minsan kasi sa atin sa Pilipinas, we have to understand. Pag nalaman nila ang tungkol sa mga wealth na to, tapos merong mga kapangalan, gumagawa na sila ngayon na isang tao na yung pangalan, kamukha ng William Morales. Code yan. Gagawa sila ng tao na William Morales, yun ngayon na ipapasok nila, akala nila makakalusot dahil merong alam sila na may account ito, meron itong pangalan. Gagawan nila, kamukha na nangyari sa William Morales, sa Anthony Santiago Martin. Santiago, alam natin na mga code yan, gumawa sila ng tao, akala nila po pwede, kung talagang sila na nga, ba't hindi nila nabuksan? Yun ang point ko doon. Ala naman akong problema doon sa mga gumagawa ng mga ganyang mga kanilang idea or pero kung titignan natin, ang tagal na nga hinihintay nito Sa totoo lang, in fact, pag-uusapan natin doon sa mother side ko, parang ganun, tinago siya hanggang ngayon, nakatago siya. No one knows about her. Walang may alam ng pangalan niya. Wala ring alam siguro na siya ay asawa ng father ko na talaga yung DNA ko. Wala, invisible na kasi for security. Ako tinago din for over 50 years. Pareho din.
siguro pag lumabas na yung mama ko, pag ako'y lumabas na, pag ano na, kasi panahon na para makawala na rin siya dun sa tinatawag na meron na rin siyang freedom, liberty. Ngayon, balik tayo dun sa sinasabi nila na meron daw sinusunod si FM, yung sinasabi si Old Man, yung pagkilos niya. First of all, syempre, umpisahan natin dyan. Kanino pa nagtatrabaho si FM dati? Hindi ba sa lolo ko? Great lolo. Tsaka lolo. Ang heir nun yung mother ko. So ngayon, magkasama sila. Palagay mo sinusunod niya at parang yung inaano niyang instruction or something. Syempre, yung mother ko, dahil siya ang natitira na heir dun sa lahat ng kayamanan na pinag-uusapan natin na to. Siyempre, ang sinusunod din ng mother ko, siyempre, yung sa kahit taasan, siyempre, yung spiritual standpoint, dahil very spiritual din ang mother ko. Kumbaga sa ano, hindi sila normal na tao. They are so different, hindi normal. So ngayon, pag pinag-uusapan natin, sige, go ahead. Okay, sige. Ito, nasisynthesize mo yan dahil lumalabas ngayon na nasa learning curve ka rin. Nung unang tayo nagkakilala at ngayong narating na natin itong point na to, no? Marami na rin nag-ibibigay sa iyo ng feed. Siguro ito nasasabi mo na ngayon dahil na unti-unti namumulat ka na dun sa katotohanan ng dapat mong malaman. Tama ba 'yun? Kasi sa totoo lang nung nalaman ko kasi 2005 nag-mature lahat ng mga account. Ngayon 2002, 3, 4, 5 nakikipag-ano na ako sa mga tinatawag ng mga people broker na yan. Kasi in fact, di ba sinabi ko nga from my first interview na dati kami nagpa-finance. Nung pala, nilalapit na ako to the point na ito pala yung buhay ko. This is all about my life because I don't want to have nothing to do with it. All this treasure, mga gold, mga bonds, mga certificate, whatever you call it. Wala akong ano dito. Wala akong even to mention na parang interest na gawin to. Pero bakit ako napasok? Yun na nga, nag-start na. So, noong 2006 na ako'y na lumabas na nakuha ko na yun, kung pwede mo i-flash yung birth certificate, siyempre yung picture ko muna when I was 3 years old, kung saan ako lumaki, sa bunga-bunga, Nueva Ecija. Tapos, nakuha ko na binigay na sa akin yung birth certificate ko ng mga tao siguro mga pinag-utusan. Kasi, you have to understand, Anton, maraming inutusan ng strongmen na i-distribute kung sino yung humahanap sa akin, iba-iba yung mga kanilang mga role. Meron nagbigay sa akin ng birth certificate, may nagbigay sa akin ng pati yung marriage license ng both my parents, silang dalawa, kung saan sila kinasal, makikita mo naman siguro dyan, pati birth certificate, 1954 yung pinanganak ako, makikita mo, luman-luma yan, ano pa yan, Espanyol pa yan, di ba? Spanish pa yung mga word yan, di ba? No? Kasi yung iba kasi, pag nag-claim kayo, nasasabihin yung anak kayo, magpakita kayo ng talagang document na talagang may birth certificate na hindi yung mga bago hindi yung mga yung parang late registration, yung luma na talagang anak ba kayo talaga. Pag nag-claim kayo ng kung sino yung nanay tatay nyo, magpakita kayo ng birth certificate na pangalan talaga ni nandun. Yung kasal ba yung nanay at tatay nyo para maging legit kang anak. Ayan, meron ako, marriage license nila. Yan, sa Nueva Ecija, sa Cabanatuan sila kinasal. Siyempre, yung picture ko nung 3 years old ako, yan lang ang natira. And then, makikita mo dun sa last will, natanggap ko rin yan ng 2006. Iba din na nagbigay sa akin yan, general, na parang pinagtiwalaan. Tapos, kung titignan mo dyan sa last will, lahat na binigay ng authority ng mga sinasabi ng mga yung parang mga ano ba yung power na binigay ng FM kung sino-sino pa ng mga kaano niya or account, pag lumabas ang last will, invalid lahat yun, null. At kung titignan mo itong perang sinasabing pinag-uusapan na wealth, non-criminal clean money. Nung nalaman ko ngayon ito lahat, Anton, ang hinahanap ko dito, yung katotohanan, gusto kong ma-meet yung parents ko, especially my mother. Kasi yung mother ko, alam ko buhay. Siya lang ang pwedeng magsabi at magturo at mag-train sa akin because sila ang gumawa lahat nito. Inanak lang ako eh. Siya ang heir, ako ngayon ang child nila ngayon. Ako ang parang last descendant ngayon. Ngayon, kung titignan mo naman dun sa LOI, which in fact na ito talaga very crucial dahil pag lumabas itong Secret Book of Redemption na doon naman nababasit sa fighting faith na ginawa na sinasabi nila Victor at nila June Marie, very strong ang nakalagay dito. Kasi nga, kung titignan mo, nung nag-declare ng martial law ng September 21st, 1972, in-issue itong Secret Book of Redemption na wala itong expiration forever to, yesterday, today, and tomorrow. September 22nd, the next day, 1972, which means
na nung nag-declare ng martial law, pinoprotektahan pa rin ako na sinasabi na yung future butterfly dissolvency para hindi maano ng global. Hindi nila pwedeng maano kasi itong sinasabing Secret Book of Redemption na authority na to, ito lang ang may authorist, originalist, and legalist na pwedeng magbigay ng constitution globally. Which means na the only sole constitution power. By the way, internationally ito, meron itong tinatawag na immunity and conduct pass. Hindi ito pwedeng harangin ng kahit sino. Kahit sino, hindi po pwede. Kaya nga, sinabi din ng Prince, kung sino man yung nagbabas na Prince na yan, tama talaga, thank you so much. Tama yung mga sinabi niya talaga, yung layout niya talaga. Walang pwedeng umano rito mag-block because of this authority na sinasabi dito sa LOI. Na in fact na magpo-form na naman to dun sa fighting faith na pinag-uusapan natin, di ba? And then let's talk about the key program. Ito, pinaka-importante din ito kasi ang key program, yan talaga ang tinatawag na unlocking of the reverse key program na ito yung project na magbibigay sa buong global. Kung titignan nyo rito, i-plus mo yung sa key program, yung green. Nakalagay na, yan dito na. Nakalagay dito, guess who? Pag sinabing guess who, hulaan nyo kung sino. Hindi ba tinago nga ako for over 50 years? Yun ang tinatawag na the future butterfly. Nakalagay na naman dun sa Secret Book of Redemption yung future butterfly, the Sobsi. Ibig sabihin nun, mariposa sa Tagalog. Kung titignan mo dyan, nakalagay Joby Rexal. Di ba? Ayan, Joby Rizal. Nakalagay doon. Yun yung morning star na King Solomon na nagpo-fall naman na nanggaling yung kay dun sa lahi ng lola ko sa mother side ko. Na kung sino ang may hawak ng King Solomon, morning star ring na yan ang may power, yan ang merong kapangyarihan. Isa yan sa magbubukas sa lahat ng kayamanan sa buong mundo. Okay? Tapos makikita mo security dito, Pentagon. Tapos kung titignan mo dito ang foundation, 3 lang ang talagang legit na foundation. First of all, tama yung sinabi ng may nag-guest dyan. Yung foundation ni JP Rizal, tapos na yon, may generation on. Yung foundation ni FM, tapos na rin yon, yung generation nila. Ako na ngayon na susunod yung foundation ko. Kung ano yung ilalagay kong foundation, yun ang magiging foundation na paglalagay ng pera today. Today, presently. Kung makikita mo dito. And then dito sa umbrella code, nakalagay dito lahat yung mga World Bank, IMF, Pentagon, Federal, United Nations. Tapos yung number 2 dyan, yun na nga yung sinasabi ko, yun na nga yung strongman or either my mother, one of them. One of them will be with me. Tapos ako yung una, yung number 1. Yung sinabi, unknown. Ngayon, pag binaligtad mo siya, yun na nga yung ano, di ba, nakita mo yung one eye doon, di ba, close yun, 777. Yung 99.9, yun ang code ko. Kaya kung meron man na maangkin dyan na code delay 99.9, nagkakamali sila kasi lahat ito coded to. Kahit gayahin nga nila yung sinasabi na nilagay sa katawan ko, kung hindi rin coded, lahat kasi coded eh. Hindi nila pwede. Kaya nga sabi nga dun sa Book of Redemption, na yung pagka-originalist ko, yung pagka-original at saka legal, hindi pwedeng gayahin kasi coded lahat. Okay, so ngayon, pinag-uusapan natin dito yung physical, material, and spiritual, di ba? Yung lahat ng 3 na yon, may sign ako. I-post mo dyan dun sa ano, umpisahan natin dun sa, siyempre yung mga document, ay nakalagay, di ba? Birth certificate, tapos yung marriage license, tapos yung mga document na, sige, alam mo na kung sino yung ikaw ang anak, o sino yung magulang mo, pinakita mo na yung marriage license, bakit ka bibigyan ng ano, meron ka bang last will? Kung titignan niyo yung last will ko na yan, masyadong ano yan, luman-luma yan, ang ginamit yata ng typewriter dyan, yung tuldok-tuldok lahat ng wrong spelling dyan, at saka yung mga missing letters, ipinasel ko yan, nabuo ko din kung ano pangalan. Yung pangalan ko pala, okay, na may title Anton, may title. Inano ko yan, parang puzzle yan yung pinagduktong-duktong ko yung pangalan, yung mga ganun, mga wrong spelling. So ngayon, nandyan din yung LOI, kaya yung sinasabi, tapos yung pendant at saka yung singsing, makikita mo dyan, nasuot-suot ko, kasi pag pinakita mo lang yung picture, sasabihin nila, ay, nakuha lang yan sa ganito. Naku, inano lang yan sa sa internet. By the way, yung mga ano ko na to, hindi ko nilalagay ito sa internet. Kaya nilagay ko yung aking kamay dyan, para proof na kung sino man ang pwedeng, alam mo naman, baka i-fabricate nila, i-copy nila, ayan, kung may kamay ako, talagang physical yan talaga, nilagay ko yung kamay ko nung kinuhanon ko yung kagabi. Para at least na alam na. Tayo towards realization na, malapit na, implementation, etc. Sure. At tanong ko muna kay Vic, ano itong nabanggit mo kanina tungkol sa ang tawag nito, similarity o parang maihahamlin tulad mo
ang mga inaasahan nating parating sa New Jerusalem. Paano nangyari ito, Vic? Ah, Yes. yung first slide mo na, first slide. Sige. First slide. Paano mo nasabi na itong realization through PECOG, no? Gayon sa samahang PECOG, ay masasabi mong ito ay may halintulad sa pagdating ng New Jerusalem? Ipakita mo muna yung first slide. Yeah, Yung first Garden of slide. Eden? Yung Garden of Eden? Kasi Yan. dapat, ito yung first talk ko na meron kaming training yung PICOG talk number 1. Ito yung talk Okay. number 1. Nakadetalye doon ng itong slide na to. So, just lang, parang summary lang. Sige, Ito sige. yung the Garden of Eden talaga, dito tayo mag-start. Kasi in the Garden of Eden, we are made in the image and likeness of God, di ba? Mayroon tayong spiritual likeness, character likeness, at saka physical likeness. Pero yung nagkasala na si Adam and Eve, nawala na to. Hindi naman nawala, parang natabunan, na-spoil ba? Okay. So, ang itong creation, the start of creation sa Garden of Eden, nandito makita mo lahat na andun yung the fullness of life ng tao. Kasi ang plano ng Diyos, ang original plan ng Diyos ba na gagawa siya ng man-God. Kukuha siya ng putik, pero gagawin na itong Diyos, man-God. Now, yung ipinakita niya sa mga anghel, nagkudita sila si Lucifer, the angel of light. Kasi gagawa siya ng Diyos at magsasamba yung mga anghel. So sabi ni Lucifer, the angel of light, no, I will not serve. I will not serve your creation, yung man God. I will not serve. Okay, sige, So, sige. pagkatapos, punta na tayo sa Valley of Death. Dito na tayo, yung second, di ba? Ito yung redemption. I-redeem ni Jesus. So, makita mo, Father is on the creation side, Jesus on the redemption side, at saka yung pangatlo is, the Holy Spirit is yung sanctification. So, dito, the Father creation, hindi pa tapos. Palagi pa yung creation, nag-recreate at nag-recreate. Recreate niya yung tao. So, hindi pa tapos yung creation. I-recreate pa rin. Okay. So, pagkatapos, redeem. Redeem ni Jesus. Tapos na yung redemption. Pero, continuous pa yung redemption. Kasi hindi pa perfect. Hindi pa perfect. So, pagkatapos, dito yung Holy Spirit, ang sanctification is to the point na we will become again, maibalik na yung the true image and likeness of God. Maibalik na yung spiritual likeness, character likeness, physical likeness. Maibalik tayo na maging Diyos, na maging immortal. Hindi na mamamatay. Because of the sin of Adam and Eve, mamamatay tayo. Nandyan yung sumpa na dapat magtrabaho tayo. We work hard for money. And then, ang problema is, we are subject to decay. Mamamatay tayo. At it includes nature. Ang nature naman, subject to decay. Di ba? Nakita mo yung saging. Mabubulok yung saging because they share in the tunglo ba? In the sumpa. They share. So, dito, ang ginagawa ng tao, yung work, we have to work. That is sumpa. Yun ang sumpa. We have to work. And then, ang problema dito, gumagawa tayo ng sistema. Tinatawag nating money system. Yung money system, yun ang na problema tayo ngayon kasi ang demonyo gusto niya na i-control tayo. We are under the dominion of Satan. So, kasi may fight between good and evil. Pero ang problema ngayon, this is now the last phase. Ito na yung finals. O sa basketball pa, yung sa basketball, di ba ngayon is NBA ngayon, Golden State na at saka yung Toronto Raptors. Noon may semifinals. Pero ngayon mayroon ng finals. Finals yung Raptors at saka yung Golden State. So ngayon finals na, final battle. It's a final battle. Either yung magwagi will finally win, yung who lose will finally lose. So final battle. Kasi tutungo na tayo towards the New Jerusalem. The new heavens and the new earth. May balik na yung Garden of Eden. But tinatawag yung bagong Garden of Eden, the new heavens and the new earth.
Kasi andun ang lahat ng kailangan ng tao na saan siya maligaya, nandun na sa new heavens and new earth. At saka So, tayo, paano- ang tao, magiging New Jerusalem. Na tayo ang magiging magsamba ng Diyos. We become the bride of Christ, where Christ is the bridegroom. Wherein the bride and the bridegroom, magpakasal yan. Yung sinasabi ni Scott Hahn, the marriage supper of the Lamb. pero Magpakasal yan. okay, ang point natin ngayon, Vic, Mm. para short, para makatipitan ng oras, Mm. paano ito marirelate ngayon sa the ushering in of a new development, of a new future, apparently? We have to return to God. We have to return to God. Para mag-cleansing talaga tayo. Mag-cleansing. We have to change the system. Marirelate itong mga spiritual o mga religious term o biblical terms na ito about New Jerusalem, about the ending of suffering dito sa PECOG. Paano mo ito na-relate? Kasi ang importante talaga, mag-cleanse yung tao. Kasi ngayon, we are under the dominion of Satan. We have to be released. We have to be released. Yung sa slide ko ng the second Exodus, yun makita mo na i-release talaga ng tao, ng Diyos ng tao. Sabi ng Diyos, sabi niya ba na, kukunin ko kayo from the hands of the enemy. Ngayon, yung noon is from the Egyptian tayo, yung people of God. So sabi ng Diyos, I will release you from the Egyptian. Kukunin ko kayo, dadalhin ko kayo doon sa promised land. Pero on the condition na mayroong covenant. Ang covenant is, I will be your God and you will be my people. I am yours and you are mine. So yan ang covenant. So kinuha niya yung mga tao niya, yung the people of God, kinuha niya, pinadala niya doon sa promised land. Ngayon na naman, ang problema ngayon, makita mo, we are under the dominion of Satan, which is the banking system, the banking cartel. Sila yung nagpahirap ng tao ngayon. So kukunin tayo ng Diyos, kukunin tayo dyan sa kahirapan na yan, kasi para tayong we are in a pit ba? Para bang nasa hole? Para bang ang problema ngayon na enslave tayo sa demonyo. So kukunin tayo on the condition na I will be your God and you will be my people and I will bring you to the new heavens and the new earth. Iyon ang promised land ngayon, the new heavens and the new earth. On the condition that I will be your God and you will be my people and you will become the new Jerusalem, na maging really pure, to become the living Bible like the replica of Jesus. So, dapat tayo maglilinis ng puso kasi dadalhin tayo doon ang promised land ngayon as the new heavens and the new earth. So, yun ang sabi sa Fighting Faith. Toward the new Jerusalem, the new heavens and the new earth na yan kasi ma-purify ng tao. Kasi ngayon, kung we are under the dominion of Satan, under the banking cartel, 99% of our time nasa paghanap ng pera. Naging pera natin ngayon ang Diyos. Para bang dinidiyos natin yung pera. We make money our God. So dapat, it has to be God will reign in the hearts and souls. God will reign in the hearts and souls of man. Iyon ang New Jerusalem and New Heaven and New Earth. Dapat siya ang maghari sa puso ng tao, hindi ang demonyo. So ngayon, maski paano ka magsimba, paano ka mag-pray, magsamba, pero kung ang Diyos mo si Satanas, ang nasa puso mo, pera, na sistema ni Satanas, we are under the system of Satan, under his dominion, hindi mo talaga maiwasan. Ang Diyos mo si Satanas talaga, hindi ang totoong Diyos. Okay. So paano mo ito marirelate sa recent development with Princess Elizabeth, sa mga nabanggit niya kanina? So, siguro, next slide. Or somewhere in the horizon ay makikita na natin ito ang full realization of the coming of a New Jerusalem or similar to that effect? Oo. So, second slide muna kasi may pakita natin kung ano talaga yung next slide, yung vision. Yung vision. There you are. Okay. Mission yan. Yung vision. Iba pa. Next. Iba pa. O yan. So, ang vision,
that in Him we may live the life of the Trinity, and with Him transform history until its fulfillment in the heavenly Jerusalem. So, dapat, we have to be with Jesus. Because where Jesus is, there's the Father. Because the Father and the Son are one with the Holy Spirit. So dapat we have to live in the life of the Trinity because the Father continues yung recreation, the Son continues yung redemption, and the Holy Spirit, yun ang nag-cleanse, sanctification. So ano ba talaga yung transforming history? Next slide, transforming history. Ito talaga, ito yung living the life of Jesus. We have to be with Jesus because we are baptized. We are part of Jesus. We are the mystical body of Christ. We are the spiritual body of Jesus. Real body, real body. Kung sasaktan mo ang isa dyan, masasaktan yung si Jesus. Pagkainin mo yung isa dyan na ginugutom, pinakain mo si Jesus. Connected sila, connected. Talagang anong mafe-feel ni Jesus, kung anong ang ginagawa mo dyan, mafe-feel talaga ni Jesus because that's the spiritual body. Body talaga yan ni Jesus. Okay. So next slide. Next slide. Next slide, ano ba yung transforming history? Ito yung transforming history. Tayo, makita mo yung tao towards the west. Di ba west yung sundown? Sundowners tayo eh. Patungo tayo towards the sunset. Ano ba yung kinalagyan ng tao ngayon? Culture of death. Towards kamatayan. Lumalakad siya towards kamatayan. Tinatawag tayo ng Diyos, balik kayo towards the east, where the sun shines, where there's light. Kasi ngayon, towards darkness, culture of death, hunger and poverty, magpatayan. Kasi grabe, wala na tayong, there's no more love for one another. That's the number one commandment of God, to love one another. Yun ang binibili niya yung sa ascension. You have to love one another. Egoism, materialism, relativism, through our culture, economy of exclusion. Dapat mayroon kang pera para makasali ka. Wala kang pera, hindi ka makasali. That's the economy of exclusion. Tinatawag yan the economy of war. Because if there's war, tataas yung ekonomiya pag may war. Pag walang war, down. Pero pag may war, tataas. That's tinatawag yan economy of war. The war economy. Then weapons of mass destructions and wars. Di ba? Weapons of mass destruction. Kung we continue in this life, saan tayo patungo? Let's say, for example, World War III. Kung palagi tayo nag-aaway, pag mag-World War III, sino bang mabuhay dito sa mundo, di ba? Maski anong relihiyon ka. Maski who you are in this life. Pag Third World War, patay lahat. Di ba? Because we have weapons of mass destruction. So dapat, tinatawag tayo to transform history. Dapat we have to live in the life of the Trinity. Continuous yung Father na creation, continuous yung redemption, continuous yung sanctification. To the point of perfect tayo, perfection. Then nandun yung love, holiness, of justice, and of peace. Ito yung love of God and love of neighbor. Economy of inclusion. Economy of inclusion, that means, maski walang pera, dapat may access ka sa pagkain. So, maski wala kang pera, kakain ka, maski wala kang pera, may kuryente ka, maski wala kang pera, mayroon kang tubig. Kasi dapat andyan yung talagang magandang buhay, the fullness of life. Ito na yung new heavens and new earth, ito na yung new Jerusalem. Tinatawag tayo, we have to transform history. So, next slide. Ito yung mission namin. Ang mission natin is to continue the mission of Jesus. Ano yung mission of Jesus? We have to continue. Ito yung mission of Jesus. The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord God has anointed me. So, tayo, we are anointed because we are baptized. We are anointed to bring good tidings to the afflicted or good news to the poor. Sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives. Tayo ngayon, we are captives. We are in captivity. Kasi hindi tayo pwedeng mabuhay na walang pera. We become captives. Captives na tayo. Opening of the prison of those who are bound and to proclaim the year of the Lord's favor. Kasi ito yung mission. And this scripture has been fulfilled in your hearing. Now, ngayon na. Kasi ito yung gagawin natin. In your hearing, this will be realized. Sige, okay.
paki-wrap up na to kasi wala tayong oras, Vic. Ito lang, next slide, Kuya Anton, yung sa banking. Kasi makita yung banking. Ito yung Exodus. So ito yung Exodus, noon, Egyptians. Ngayon, ang nagpahirap sa atin, bangko. So there's the promised land. Okay, next slide. Yung may bangko. Next. Ito yung bangko. Ito yung problema. Dapat production at saka consumption. Ang problema ngayon, ibinigay natin sa private entities, private banks, ang nag-control ng distribution process. So dapat pag mag-produce ka ng saging, ibigay ito sa consumer. Ang problema, dumadaan pa tayo sa bangko wherein nag-issue ng bangko ng pera para to have access to the production. So ang problema dito is greed. Mayroon diyang control. Greedy yung tao. So sila yung maging master, tayo maging slave. Slave lang talaga. So ang nangyari, mabubulok na yung pagkain, yung saging mabubulok pa, hindi pa pumunta sa consumer. Kasi naghahanap pa ng pera yung tao. Binibinta nila sa walang pera. So ano yung next slide? Ano yung gagawin natin? Ang gagawin natin, we will produce. Food production tayo. Pagkatapos, ang distribution, ibigay natin sa public para automatic ibigay, maski walang pera ibigay. We will produce a lot of farms, peacock farms. In every region, gagawa tayo ng mga peacock farms para ano yung production natin, ibigay sa mga walang pera. So you have access now to food. So ito na nangyari na ngayon. Kasi ang problema ngayon is, naghihintay tayo sa mga pera para maging sitting pretty tayo. Pero nandito na, dinideclare na ni Duterte ang Magna Carta for the Poor, na lahat may access na, yung poor na tubig, kuryente, edukasyon, pagkain, lahat. Ikalawa, mayroong nag-sign na naman siya ng batas na regarding agriculture and fisheries, na ang gobyerno, sila ang bahala, sila ang mag-finance, sila ang mga technology, tanan, lahat nandoon para wala na problema doon. Agriculture, fisheries, andun na lahat to produce na. Produce para sa lahat. Maski walang pera, bibigyan. So, yan ang problema ngayon. Wala pang tao. Andyan na, handa na ang government, andyan na yung pera, andyan na yung technology, ang hinihintay yung tao na lang na gagawa doon. So, ito yung gagawin natin. Produce, pagkatapos, direct to consumer. Ang mag-distribute, ang install sa distribution, tayo na yung public. Dapat ibigay yan, maski walang pera. Okay. And paano ito magagampanan ni Princess? Kay Princess na yan. Princess. Okay. Princess, narinig mo yung explanation ni Vic, ano? Yes. So napakaganda dahil nga it will liberate us from slavery. The old system. So paano mo ito magagampanan? First of all nga, di ba, pinapauwi na natin ang mga ini-slave na mga OFW. That's number one. Right? Yung mga inalipin sa ibang bansa na dapat pauwi niya. Kaya yun na ang pinaka-main first purpose ko talaga. Yung mga OFW na dapat na makabalik na sa ating bansa para dito na sila manirahan, magkaroon ng magandang buhay. Dahil hindi maganda buhay nila sa overseas. Pangalawa, hindi lang dun sa OFW ngayon. Ex-OFW at saka yung mga tinatawag na 80 to 85% na percentage ng mga indigent and poverty family people na mamamay ng Pilipinas sa Pilipinas. Yun ang target namin. Yung mga middle class pataas, hindi yun. Yung 80 to 85%, yun ngayon ang target ng PECO. Kaya yung ginagawa ngayon ni Duterte, hindi ko alam, yun din ang the same na mission na dapat nagagawin namin ng PECO. Yun din ang parang advocacy ko na gagawin. I didn't even know, I never even met Duterte. I don't know their plans in this, pero parang parang nagmamatch lahat-lahat. So ngayon, we have to understand, guys, na siguro baka marami na namang magagalit na, pero it doesn't really matter kasi sometimes the truth will hurt everyone, especially to other people, ano? Pero yung bangko at saka si Duterte, alam niya kung sino hinihintay na darating na babae abroad. So alam niya yon kahit na sa Japan. Kahit nasaan. Kaya sila nag-meeting dito sa Japan ng mga emperor, si Trump at saka si Duterte. Pinag-uusapan nila, gagamitin nila Yamashita, kasi yun ang tinatawag na may backup na nga.
Alam niyo na nga kung sino yung backup, yung physical backup na gold, yung 99.9. Ito na nga, di ba? Kasi nga, pag inuna nila yung Zimbabwe sa yung Iraqi dinar, magpuproduce ka pa ng gold. Kaya yun ang inasikaso nila. Kaya everything nakita niyo si Duterte, pirma na lang ng pirma. Kasi nga, inaayos na rin yung ano ko rito, yung travel arrangement ko rito where I am. Yun ang binigay sa akin na update na anytime, akala ko nga, June 12 baka ako ano, kasi June 12 may plano kami nila, nila Rodelyn Ponce sa yung anak niya na mayroon kaming plan with other way ngayon kung mauuna pala yung pagsundo sa akin, sabi daw before June 12 kailangan nandiyan ako sa Pilipinas, kaya siguro inaapuran nila yun, kaya yun ang parang pinaka-update ko nga, maari nang meron na talagang solid 99.9% na mangyayari before June 12. Kaya nga sabi ko, tama-tama, hindi ba yun ang Independence Day kay Jose Rizal, ng Independence ng Pilipinas? Kasi nga, sabi ko, bakit ganun ka akong date? Pero hindi ako nagbibigay guys ng date. Before June 12, nandiyan na daw para maumpisahan na. So yun ang sigurong good news na gustong marinig ng iba, na magkakaroon na tayo ng magandang siyempre dun sa date na yon. And then lahat ng nangyayari ngayon, nakaprograma na lahat ng pala, nakaayos na yan, even from the beginning. And by the way, to the good point, nalakaraman ko rin na nung bata pa pala ako, meron na palang tinakda na mangyayari hanggang ngayon, up to date. Kaya hanggang ngayon, hindi lang alam ng mga nakikinig ng mga ibang mga viewers, na ngayon, nagsasuffer pa rin ako na yung trial sa akin, yung pamindigat ng buong katawan ko. Kaya naka-wheelchair ako naka-power scooter ako Pag ako lumabas at dumating, hindi ako yung lalakad na normal muna. Naka-ano ako kasi handicap ako, di ba? Remember, meron differential. And that's a part of the training and the process and the test sa akin. Kasi ganun daw kabigat ang aking gagampanan yata na gagawin ko dito sa ating kapaligiran. So marami kasing mga tao din ng mga lahat tayo meron tayong kanya-kanyang mga role na gagawin. Lahat kayo. Kaya nga sinasabi ko sa mga members ng PECOG na huwag kayong magpapaiwan o kaya huwag kayong tatalon doon sa cliff. Yung sinabi ka ni Victor, kailangan in spiritual, kailangan magbalik loob na kay lahat. Kasi nga itong kayamanan na ilalabas, non-criminal, clean money, kailangan malinis ang bansa, malinis ang gobyerno, malinis ang tao para ma-receive mo yung blessing na ibibigay niya. And then yung sinasabi nga yung slavery talagang yung tungkol nga dun sa, by the way, sa key program, i-reverse nga lahat ng mga inalipin makakalaya, lahat ng mahirap yayaman, lahat ng mga pangit gaganda, lahat ng mga yung sinasabag na mahirap yayaman, lahat ng mga bobo magiging matalino, titingalan. Reverse nga, ano ba definition, di ba? I-reverse, yun ang gusto ng Diyos. Yung mga karapat-dapat, sabihin ko sa inyo lahat, hindi lahat ng Pilipino makakatanggap ng biyaya na to. Kailangan pag ikaw ay chosen one na ginawa mo at sinunod mo siya, ikaw lang ang makakatanggap. Alam nga naman, bibigyan ako kung pasaway ka. Kailangan daling ka na lang siguro sa ibang island para doon ko na lang magdumi. Kasi nga, kailangan maglinis na lilinisin natin. Kaya ang pinapakiusap ko nga, kailangan gawin na natin yung mga tama. Wala na yung mga buzzer, wala na yung inggitan, yung pataasan, yung parang mga dapat sila ganito, ganoon. Kung ano yung para sa inyo, yun lang ang gawin nyo. Be happy with that. Pero ang pinakamahalaga na minimensahe ng ating Diyos na masigurado na tayo daw ay dapat magmahalan, magkaroon ng unity, magkaintindihan, i-protect natin ang bawat isa natin, hindi natin sisirain, hindi natin ibabaksak, patawarin natin, huwag tayong magtatanim ng masamang galit, pagmamahal at yung pagkikare at concern. That's exactly what we're doing in PECOG. Kaya nga nagulat nga ako, sabi ko, ano ba mission at vision ng PECOG? Yung talagang mangyayari pala, nakatakta na pala yun, Anton, yung mga ginagawa. Ako nga rin, hindi ko alam yung objective ko, hindi ko alam. And first of all, of course, gusto kong magpasalamat sa iyo dahil sa Wealth of the Nation. It's not that I was been brought up to be who I am na ako si Elizabeth, pero yung bang nakabuo ako ng PECOG, ng members, ng mga OFW, yung pala yung aking objectives. Tapos yung mga proyektong ginagawa namin ngayon nila Victor, yung mga gagawin pa presently and in the future. Yun ang talagang tinatawag na yun ang pinaka-pinalo. Oh, by the way, meron na nga pala kaming license sa PECOG. Na-approve na kami sa SEC. Kasi may mga tao dyan magko-question, oh, legal ba kayo? Ganito, ganon. Of course we have. And by the way, legal man at hindi kami legal, hindi naman kami kumukuha ng pera. So it doesn't really matter. We are giving away. So, ang point ko lang doon, basta sabi ko nga, magkaroon na tayo ng tinatawag na unity, yung respetohin natin ang bawat isa sa atin, huwag tayong manira. By the way, we are fully
supporting Anton because Anton have a good heart. I know that you want to do the Thank best you, for thank all you, the thank Filipino community. Thank Kaya Totoo tigilan yan. na po natin yung mga sinasabi ng mga ganito, nagpapakahirap nga si Anton para alamin ang katotohanan eh. Tapos kahit nga saan, punta ng punta hanggang nagkasakit pa, nakulang. Huwag natin i-judge na sasabihin natin na namemera siya. Hindi nga siya nangungulekta. Kung kayo nagbibigay ng tulong sa show dahil meron kayo ini-entertain kayo at gusto nyo rin makinig, magbigay kayo from your heart. Hindi yung parang magbabas kayo para manira. Hindi rin maganda po yun. At wala siyang ginagawang masama. In fact, he was doing a great job to everything, lalo na pag lumabas ay katotohanan. Hindi po ba? Magpapasalamat tayo na kaya pala may Wealth of the Nation eh. Meron palang talagang hero pa. Hero siya. Hindi siya ibabas na parang nangunguha ng pera. Ayan, yun Hindi na yan. totoo yun. Oh, And we okay. always care for you, Anton. We Thank know you, the thank Pecog you. family will support you no matter what. Kahit Okay. ano pa yung sinasabi nila dyan. May Hindi katanungan. naman sa... May katanungan kasi ito yung pag ano natin nung nagsalita last week, yung last episode si James Sawyer. Nag-react si Supremo, nag-react din si Dante Valencia ng KKMM. At anong reaction mo doon? Doon sa mga panawagan niya, doon sa panawagan niya na i-surrender daw yung mga papeles at magkaisa. At may mga punto ba na sinasang-ayunan mo doon sa mga sinabi niya at meron din namang punto na mas maibig mong linawin para sa kabatiran ng ating mga listeners? Okay, first of all, doon kay James Sawyer, hindi ko siya masyadong kakilala. Ang masasabi ko lang, meron siyang mga minention doon na mga key point na talagang may katotohanan. Number one, yung sinabi niya na yung talagang mag-trigger at lalabas talaga, i-air, hindi talaga sole signatory. Kasi lahat ng tao, binigyan ng mga account na pangalan nila account, pero tama, dapat i-surrender dun sa tinatawag na sole beneficiary. Yun nga ang problema ko eh. Nung ako'y lumabas, walang nag-surrender sa akin. Nakalagay sa LOI, i-surrender nyo para makamit nyo yung 10% nyo o yung para sa inyong pinangako sa inyo, pero nagkanya-kanya. Yun ang greediness na nga, naging greedy na sila. Dapat talaga, the heir. Tapos yung sinasabi nga na sinusunod sa elders, because I'm a member of the Dragon family elders sa China, sa Asia. So, may mga sinabi sa na tama based dun sa talagang tao. Kaya lang, hinihintay kong tanungin mo, Anton eh, yung bang sinasabi mo na yan eh, presently ba yan, nasa abroad ba, sa Pilipinas? Kasi para malaman ko rin kung saan nag-i-stand si James Sawyer. Hindi ko sinasabing tama o mali siya, pero kaya nga nandito ako today para ipaalam ang katotohanan at pawang katotohanan, the real truth and nothing but the truth. So help us God, na ito ang talagang revelation na totoo. And I'm ready to go out, to show up, to shine. Wala akong katatakutan, wala akong uurungan, wala akong, sabi nga nila, ang true leader ay matapang, hindi uurong hanggang kamatayan. And I will fight for the right thing and what is right. At ang totoo, no matter what, whether my life will be there, yung totoo dapat. Kaya yung mga sinasabi naman na iba pa ni James Sawyer, bahala na silang mag-decide doon. Pero yung mga sinasabi nga niya na word na yun, okay ako. Pero yung iba, I'm not really sure, pero no comment. Kasi mahirap maghusga. I don't want to judge people. Yun naman kay Michael, dapat naman sana, hindi naman niya sinabi na nagsisinungaling. Kasi hindi mo na pwede sabihin na, oh, that's full of lies, ganito. Respetuhin din natin, kasi opinion niya yun. Kasi ang tamang sagot kung ano sinabi mo. Pero responsible ka ba, Anton, doon sa sinabi mo, na pinanindigan mo? Kaya ako lahat ng sinasabi ko rito sa buong on the air, globally, pinaninindigan ko dahil katotohanan at talagang totoo. Yung ibang nagsasabi, nasabi nga nila, hindi raw tama. Dapat naman ako, magbigay ka rin ako ng opinion, Michael, kung ano sasabihin mo. Pero wag mo nang aanin yung isa na parang sinungaling, na parang ganito. Pabayaan mo siya, respetuhin natin yung kila Dante. Di ba, may naninira. Kasi ang naniniwala kasi, Anton, walang mali at walang tamang sagot. The right answer is what you decide that is coming from your mouth because you will be responsible to any kind of consequences and action. Kaya ako, let's go to myself. Lahat ng sinabi ko, dineclare ko, opinion ko, at saka yung talagang sinasabi ko, paninindigan ko lahat yan. Kaya dapat ganun din tayo lahat. Kung ano yung ginagawa nila, Michael, that's their thing. You know, respetuhin natin. Sila James Sawyer, ano sinasabi nila? Respetuhin din natin. Sabi ko nga, ang katotohanan lalabas. Yung sinasabi nila, Maris, kung ano pinaniniwalaan nila ng iba pa and others, yung mga Pilipina Hacienda na yan, tapos kung ano pa yung mga MLK, respetuhin natin kasi nga, at the end, lalabas yung totoo. Eto na yung totoo. Naririnig yun na ako. Kaya sa ayaw naman sa gusto, hindi ako nagsasabi na parang nagiging mataas ako. Pero sabi nga nila,
sabi nila humble with humility. Aba, sombra nga ako ng humble, pero marami namang nag-a-abuse sa akin. Kaya this time, the true leader has to be strong, has to be determined, courageous, and brave. Wala akong uurungan at hindi ako matatakot kahit kanino ka pa. Diyos lang ang katatakutan ko, si Lord Jesus Christ. Kahit mismong family ko, hindi ako makikinig kung alam kong mali yung ito sasabihin sa akin gagawin ko. I will follow the spiritual way sa itaas. At yung tama at alam ng tao, kaibigan ko, ng PECOG member ko, everything that I do is for the best welfare of each and everyone. Wala akong sasagasaan, wala akong sasaktan, wala akong paiiyakin, wala akong nanakawan, wala akong, I will not gonna hurt no one. I will love them and I will care for all of you. I will help all of you, including my personal, fan nga, yun na itutulong ko. Kung halimbawa, matagalan pa yung iba na yan, you know? Di ba? Matanong ko si Vic. Vic, ano sa tingin mo, bakit dito sa may mga tao na gustong hilaing pababa ang kanilang kapwa? Ayan ba yung talangka mentality o ano sa tingin mo nangyayari? No? Tama naman na. Ano yan parang yun hindi, pero ang problema natin hindi natin tangan yung katotohanan eh. Hindi pa natin marami pa tayong madidiscover dito eh. Itinatawag yung human nature. Human nature but man's fallen nature. Kasi nagkasala eh. Because of the sin of Adam and Eve, mayroon na tayong yung character likeness marred na parang na-spoil ba? Palagi tayong yung para bang ano yung mali, yun talaga ang pipiliin ng tao. Para bang yun talaga yung inclined to sin, inclined to do sin ba? Kasi yun hindi pa perfect. Pero pag maging perfect na tayo, perfection na, talagang what is the will of God, masunod mo na yung the will of God because parang nasa loob ka na ng will of God. Your will is within the will of God. So ano yung will of God, susunod ka na talaga. Mawala na yung tinatawag natin inclined to sin. Na nga kasi dito pa lang, nag-uusap pa lang tayo, nagbabangayan na bawat tapos natin na-achieve yung final objective natin. Ganun na ang nangyayari. So, pati ako kasi walang love. We're not loving one another. Pero naniniwala pa rin ako guys, eventually, darating yung time na pag na-realize ng mga tao kasi hindi natin pwede silang sisihin, hindi natin sila pwedeng i-judge. Lahat tayo nagkakasala, nagkakamali. No one is perfect, Victor. Hindi tayo pwedeng maging perfect because Lord Jesus is the only one that's perfect because He was holiness. Hindi tayo ganoon. Pero to the point na magiging holy din tayo at magiging banal tayo. There will come a time. Parang iti-train yan eh. Kaya ito na nga ginagawa natin. Sabi proseso ko nga, yan eh. Busugin muna natin ang tao, bigay natin ang mga ikaliligayan nila, then they will follow to the will of God. Kasi pag ang tao ay gutom, tapos sasabihin mo, manalangin ka, magdasal ka, umattend ka dito, hindi ka pupunta. No, unahin ko yung pagkain ko, mamamatay na ako sa gutom. That's why PECOG is going to feed you first, give you job, give you necessity, bibigyan kayo ng bahay, ng trabaho, para yung mga senior citizens hindi na babayaran yung bahay. Tapos yung mga under that, they will pay. Pero no interest. Magkakaroon kami ng tinatawag na development or rural bank, PECOG bank, na doon nila kukunin lahat ang pension, lahat loan, everything. So ibig sabihin, pag binusog namin kayo, tinulungan na namin ang 80% indigenous people sa Pilipinas. Tapos, susunod na ngayon spiritual ngayon. Kasi busog na sila eh. Content na sila, happy na sila. We have to understand, Victor, life is life talaga, reality. Ang tao talaga kailangan pakanin muna natin, tulungan natin, then they will go to the Hindi sila pwedeng sasabihin mo, maging banal ka ngayon, nagugutom na nga, hindi nga makahinga. Paano gagawin? We have to be practical. Okay. We have to feed them first and help them. And then guide them all the way to the end na talaga sila magiging mapupunta na sa right direction, to have a content life, to have freedom, and to be happy with their family as well, and to be healthy at the same time in the spiritual way. Pero syempre, from the beginning, pasalamatan nila Diyos. Dahil sa Diyos lahat itong pinag-uusapan natin. Kahit na yung mana ko, yung sinasabi kong claim na yan, sa Diyos lahat yan. Pero Princess, nung Vic, syempre, opinion nyo, respetado ko yan. Pero sa susunod siguro, mag-infuse tayo ng paano natin marireconcile o paano natin ma-harmonize yung mga Muslim brothers naman natin. Madali yan, walang problema siyempre, dyan, Anton. nabanggit yung Jesus Christ. No, walang... paano kaya yan? Sa tingin mo, Princess, paano natin yan Kasi lahat all Christians at saka yung
Gentiles, even the non-believers, magkaisa yan. Kasi lahat tayo kakain eh. Kasi lahat tayo inaalipin ng bangko. Inaalipin tayo ng pera. Yan ang common ground natin eh. Lahat tayo magugutom, lahat tayo may utang, di ba? Yung Muslim ka, wala kang utang? Meron ka utang. Kaya kailangan siguro natin may harmonization O dito. dapat dito tayo sa common ground na dapat lahat tayo, maski walang pera, pwede ka kakain. Maski Kristiyano ka, saka Muslim ka, yung kuryente mo, yung tubig mo, yung edukasyon mo, yung healthcare mo, libre lahat. Common ground. It's a common ground. It's a unifying factor. Okay. Now, sabi ni Edison Johnson, ito kakilala ko to, objective na tao ito. Sabi niya, tama yung sabi ni Princess tungkol kay James Sawyer. At ang sinabi ni Supremo, konting respeto lang, we are the beneficiaries of the divine will. Kaya dapat maging divine principle din sana ang ating sinusunod. May punto ka dyan, may punto naman siya dyan. At hindi tawag nito. Sige, yun. May dadagdag natin dito. At saka, meron pa akong sasabihin, tungkol naman dun sa mga taong bundok, at saka sa mga Muslim, at saka dun sa mga NPA, yung mga taong yung nasa malayo ba na wala sa civilization. Ang number second ko rin na gagawin, pag napalaya ng mga OFW, mga inalipin, ang second, yung mga tao na wala sa civilization, at talagang magandang mangyayari, na dapat maging part sila ng civilization sa ibaba. Hindi lang sila nandun nakatago, parang hindi sila komportable. Kailangan magkaroon talaga lahat ng unity ang ating mga kababayan. Yun na nga ang number one. Number second, din namin yung purpose ng PECOG, myself, na yun ang itatarget ko rin, na kailangan ma-feel ng mga taong nandun, na sila'y part ng society, tayo magiging equal. We are all equal in the eyes of God, guys. Wala ditong mayaman, walang mahirap, walang pangit, walang maganda, walang whatever. Kailangan tayo magpantay-pantay. Kaya nga ang tinatarget ng PECOG, myself, yung 80 to 85% indigenous, yun ang dapat natin bigyan ng pansin. Yun nga ang sinabi, I'm just following what Jesus' submission, what the Moises mission, kung ano yung mga ginawa nila before, yun lang ang sinusundan ko ngayon because I have to do that because we are the new generation. Kaya nga sinabi, I am the descendant of the Holy Grail, the true bloodline through Lord Jesus Christ. Bakit ganun ang naging dugo ko, Anton? Bakit doon ako nanggaling? Bakit ganun ang aking DNA? Ginawa ko ba yun? Sinabi ko ba? Inas ko ba yun? No. Binigay sa akin yun. Bakit siguro? May karapatan ako na gumawa ng kabutihan dito sa mundo. That's exactly what we are doing. Hindi ako magyayabang. Hindi ako magsasabi na I am this. I don't want to have the power to control people. I want to have the power to help people na maging equal kayo lahat, na maging pare-parehas kayo, yung mga naghirap, yung mga inalipin, mabalik naman na marasap nila yung kalginawa sa buhay, yung magandang buhay, because they all deserve it. That was God promised to all of them. Hindi ko pinangako sa kanila, I am just doing the role, to do my role, na ito binigay sa akin na parang maging maging gagawin ko. So I am doing it. I am following it the right way. Well, following your statement, yung na-achieve naman natin dito lahat towards good, towards benefits or towards beneficial outcome. Wala naman tayong inisip na hindi maganda. Maliban na lang dun sa mga merong ulterior motive. Yung ulterior motive nila ay mangolekta sa mga members, yung mga meron pa palang monthly membership fee sila, ayun ang makikita nating hindi talaga akma, no? Hindi sila naka-align. Hindi sila naka-align. Yun ang nga sinasabi ko sa mga member ko. Hindi sila naka-align dito sa ating ginagawa. Yung mga hindi nangongolekta, sabihin na nating mabiguman tayo, may na-achieve naman tayo. Oo, wala kang kinolekta, wala kang sinaktan. Ikaw nakikita ko, ikaw isang tinitingalaas, nagbibigay ng inspiration doon sa mga taga-PECOG, siyempre yun ang achieve, ang fulfillment na na-achieve ngayon ay yung towards good. Kasi yung respeto, kasi mahirap respect pera. Pero yung mga ibang nakikita naman natin na previous na nauna pa sa PECOG, nauna pa sa WOTEN, na nangungulekta, yun ang nasasaktan ngayon. Yun ang mga masasabi nating hindi sila makarelate dito sa ating ginagawa. Paano nga, natatakot na sila dahil pag lumabas na ikatotohanan, mawawala na siguro sila ng business. Wala naman akong pinaparinggan dyan. Kasi nga, kung nasasaktan kayo, siguro ginagawa nyo. Kung hindi naman, hindi kayo dapat masaktan. Tama yung sinabi ni Anton,
wala pa ako, wala pa yung Wealth of the Nation. Matagal nang nagkakaroon ng mga ganyang mga palakaran dito. Ngayon, sabi ko naman dun sa iba, ikaw umiisip ka, ikaw masasaktan ka. Sinabi ko na sa mga member ko, lalo na sa member ko, pag may tumawag sa'yo at nanghingi ng pera at sinabing magbibigay kayo ng monthly dose o darating na daw yung pinangako sa inyo, you hang up your phone or you turn your back and run away fast because wala silang ipapangakong ibibigay. At saka Malay mo naman, may naririnig silang akong ibibigay. may mga umuugong na yung mga ganyang sindikato ay pahuhuli daw kayo ni old man. talagang mahuhuli May sila. Kaya nga sabi ko crackdown sa kanila, daw sa inyo, maghugas kaya- na sila ngayon. Oo, Alam totoo na yan. nila lahat yun. At saka yung mga tao na nagbabasa sa akin, alam nyo kasi ko, hindi ko kayo papatulan. You know, God knows that. Hindi ko ibababa ang level ko. Pero bahala na lang si Diyos. Pero naniniwala pa rin ako sa dulo, sa bandang huli, na magkakaroon din ako ng justice. Kasi ang mga tao, walang karapatan na magsalita ng masama. Lalo sasabihin ako, scammer daw ako, fake daw ako, mandurugis daw ako, lahat na. Tapos masama daw, wala daw akong puso. Ako pa, nakaguhit nga yung puso sa noo ko. Sasabihin mo, wala akong puso. How dare them to say that to me? Tapos nung natatandaan mo nang gumawa ako ng disclaimer sa'yo, Anton, alam mo, nirespeto mo ako. Ang Oo sinabi naman. ko lang sa mga tao ko, hindi tayo party nung kay Anton ng Wealth of the Nation dahil pekog. Pero walang masama dun sa inaano kasi nga baka totoo yun. It's up to you, your risk, mag-join kayo. Kasi tumawag sa akin ng mga tao. Sabi nila, Madam Princess, wala po kaming dalawang ID, yun lang pong passport. Pwede po ba? Ang daming nagbasa sa akin, tumawag. Sabi ko, in-explain ko, programa ni Antong Kako yan, saka ng Wealth of the Nation, wala tayong gano'n. Ay, gano'n. Tapos, nung gumawa ako ng disclaimer, meron na nagmura sa akin. Meron na nagbasa sa akin at alam naman siguro kung sino siya. Ngayon, pwede ko lang ipaalala sa'yo kung sino ka man. Huwag ka namang ganun. Wala kang karapatang burahin ako. Number 1, you don't really know me. Number 2, hindi ako walang yat, manloloko. Number 3, wala akong masamang intention dun sa sinasabing disclaimer ko na hindi kami kasali at kakampi dun sa programa ni Anton because that's Anton's program. Pero nilirespeto namin siya. Pero siya, talagang inano talaga ako, nagmumura talaga. Meron nga meron nga nagpa-ID. Pero out of siguro confusion, sabi niya, we withdraw siya dahil pekog siya. Tapos okay lang naman. Walang problema. Bumalik uli siya, sabi niya, sir, pwede pang bumalik. Walang problema. Lahat ito open naman to kahit anong member. Anong grupo ka, nasa choice mo na lang yan. Nasa discretion mo. Kung natatakot kang gamitin ganyan, so be it. Ito sabi ni Constancio, kailan daw? Mag-anniversary ng Woto next month. Hindi pa naman, brother. Sa August pa. Ay, August ba kayo? 1 year ba kayo sa August? Wow, 10 buwan na tayo. 10 buwan na tayo nagdi-discover. Pero 10 buwan na yan, may resulta na tayong nakikita. Ha? Maganda na yung mangyayari ngayon kasi nakita nyo na may nangyayari yung sa kapaligiran. Kung ano yung nangyayaring ginagawa ni Duterte, kasabay na rin yan at malapit na. Sabi ko natin, di ba, dapat nga before June 12, sabi ko nga, oh my God. I wish, Pero sabihin ko sa inyo guys, ang bangko at saka si Duterte at saka yung mga iba pang mga authority, alam nila kung sino yung darating na hinihintay. So tayo nga, sabi nga ni Prince, wag na tayong masaktan sa ating naririnig. I-open natin ang ating mata, i-open natin ang ear natin, you watch what you said. Kasi ang katotohanan will hurt other people kasi nga kontra sa kanila. Pero respetuhin nyo na lang kung talagang magaganda ang mga puso nyo at gusto nyo makatulong sa ating mamamayan. Kung sino man ang lumabas na magbibigay ng magandang na yan sa atin, magpasalamat tayo. Wag na tayong kumontra at nagpapaligsahan pa. Yan ang problema natin. Nag-ano pa sila, there's no competition here, guys. Lahat tayo magiging parte nito na pinlano ng Diyos sa ating lahat. Yun ang tandaan nyo. And a good leader should be a model. Kailangan maunawain ka, maano ka talaga sa mga tao. Alam mo kung paano mo sila mababalance lahat. Sabi ko sa Pekog, lahat kayo mahal ko, wala akong sasabihin na favorite ko si ganito. Lahat kayo equal. Kung ano ginawa ko sa kaganon, ganun din. Kaya wag niyong isipin na merong tinitignan. Hindi totoo yung mga sinasabi ng iba. Lahat sila sinasabi ko lagi sa kanila. Kayo kako yung mga officer ko, kayo magiging role model. Kasi nire-represent niyo ako. Pagka pangit na yung kayo, pangit na rin ang tingin sa akin. Kaya nga ako, minsan kung kinakailangan hindi sila karapat-dapat, Anton, they have to go. We have to lead them. Hindi namin sila pababayaan na wala na silang benefit. Pero hindi ka pwedeng maging role na maging lead dahil magiging hindi maganda ang magiging influence mo. Di ba? Ganun dapat ang gagawin natin kahit sa bilang magulang. May nag-comment. Ang bilis mo raw magsalita. Okay. Pero may nag-comment, mabilis ka raw magsalita at sabi niya, bakit kaya? Alam mo, doon sa nag-comment, di ko na nakalimutan ko yung pangalan mo.
Abay, Sorry, sorry ka mo Hindi, hanggang ngayon, misteryo pa rin sa akin yan. Baka may naka-implant sa brain mo, Princess, na Yun nga eh, kasi mabilis nga yung ano ko, napaka-fluid mo eh. yung ano ko, yung sa mind ko, kailangan I have to, I don't know, sometimes Hindi mo may stop. nawawala ako sa Ganun tune ganun ka na. Hindi mo na mababago yun. Di ba? Nung But, pa, hindi alam ng mga kasama natin. Nag-uusap na tayo, nila Jul Marie, nila Supremo, nila ni Ed, yeah, ni Gary. yes. Talagang ganyan, ballistic. Pero ibig sabihin, naturalesa mo na yan at meron kang taglay. Kung ano man yan, hindi ko alam. Pero pwede rin naman ako maging kalma. Pwede rin ako maging hindi mo slow. naman ano yun. Kaya lang, nag-aapura ka nga kasi di ba you don't have more time. So Hindi, I have to yan na rush talaga it. takbo ng isip mo. Yan na talaga, ganyan ka-fluid. Ganun ba yun? Pagdating sa Oh my bagay na yan. gosh. Pero lalo na pag sa kabutihan at kagandahan talaga. Kasi pag nag-start kasi ako, parang tuloy-tuloy yun sa mind ko. Walang stop, parang somebody was speeding, parang pinupush. Sabi ko, ano pa naman to? Tuloy-tuloy na may inaano ko, hindi na ba ako pwedeng mag-stop, mag-pause para medyo meron naman. Pero sorry na lang naghihingi ako ng apologize kung isipin niyo na napakabilis, sorry ho. Hindi, Pero, may I see it as a positive note. Ayan, ay, kaibigan. ganun ba? Naku, Oo, sorry. kaibigan Pero kung yan. ano man ka, di ba kayo mag-alala next time siguro baka I will learn. Wag mo nang baguhin yun kasi may taglay ka na kakaiba. Kaya ganun. At saka iniisip ko rin kasi, Anton, nagmamadali ka kasi, kaya kailangan I have to say everything that I need to say before your time up. You know, parang siguro ganun, that kind of ano ba, di ba? Pero yun nga, sana nga ako maging ano, tsaka maganda kasi nakaka-inspire, nakakatulong tayo sa ating kapwa. Saka yung magbibigay ka ng napakaganda, you can see the shine and the joy to their face. Napakasarap, napakasarap ano yun, napakasarap na maramdaman yun ng isang tao. You know, yung para bang nakikita mo sila na natutulungan mo sila, you're making them, you give them a chance and parang na-inspired mo sila sa lahat na kahit hirap na sila, you're doing your best na parang nagiging ano ko sa kanila, inspiration. Kaya humahaba pa yung kanilang pagtitiis at pag ano, yung alam mo yung pagtitiis nila talaga pinapahaba ko. But sandali na lang ako, mag-ano na lang kayo, just be more patient, malapit na. Isipin na lang nyo lagi yung positive na makakalaya na kayo, makakasama nyo na yung mga pamilya nyo. Kaysa isipin nyo yung negativity, isipin nyo positive. Parang i-reverse psychology nyo. Ganun ang buhay. Tsaka, you know, to be successful, you have to do exactly what you want to do in your life. Meron na lang tayong 4 minutes sa program. Bigyan natin ng chance si Kuya Vic para sa kanyang mga closing statements. Okay. Linilin lang tayo ng demonyo. Sabi natin na, we cannot eat without money. We cannot build a house without money. Lin lang yan ng demonyo. Kasi we can build a house without money. We can eat without money. Ano yung ingredient na nandun para makakain ka na walang pera? Number one, pag mayroon ka lang raw materials, mayroon ka lang labor, pwede ka nakakain. Di ba? If you grow your own food, pwede ka nakakain. How to build a house without money? Kung mayroon ka lang raw materials, mayroon lang labor, bakit sa countryside, bakit makatayo sila ng bahay na walang pera? Basta mayroon lang raw materials, mayroon lang labor, may tayo na yan. Linlang yan ng demonyo. Kasi ang bangko, palaging may advertisement. Kailangan mo ng pera para makatayo ng bahay. Kailangan mo ng pera para mayroon kang bagong sasakyan. Linlang yan ng demonyo. Dapat pwede tayo. Nandito na yung pera. Nandyan na sa gobyerno. Handa ng gobyerno. Magna Carta for the Poor, yung agriculture and fisheries, lahat ibibigay sa gobyerno para maipatayo na tayo, para mayroon tayong fullness of life. Maski walang pera. So ito yung last statement ko, yung Isaiah 55. Ito yung Isaiah 55 na ito yung target natin, yung goal and objective. Ang Isaiah 55 verse 1, come all you who are thirsty, come to the waters. And you who have no money, come, buy and eat. Come, buy wine and milk without money and without cost. Ito yung i-realize natin na maski walang pera, mayroon tayong access to food, shelter, electricity, water, and everything. Beautiful. Beautiful. Thank you so much, Nong Ed. Nong Vic.
Okay. Maraming salamat. Malapit na. Nandito na. Hindi lang natin nakita. Kasi Umahapon na iba sa, yung hinahanap natin eh. umaapon na nga sa Mindanao at malapit na tayo mabiyayaan dyan. Pero gaya nga ng sabi ko, inuna yung subway eh. Hindi Oo. man natin masasain yung release eh. Nandito na. Subway is good. Your subway is good, but we need something to eat. Di namin nakakain yung release. Bago kayo, no? Thank you ng Vic. Thank you so much for your time. At just mga inputs. Okay, You're God bless. welcome. Thank you din. Now, bigyan natin ng si Princess bago tayo magtapos. Mukhang nakalimutan ko to. Ano ba itong posting ni Prince Indule na gusto mong bigyan ng reaction nito, Princess? Oo nga nagtataka ako, alam na niya tungkol sa akin. Sino kaya yan? Baka inutusan ng strongman yan. Pati yung aking mga mark na sinasabi niya nasa katawan ko daw coded, alam niya. He knows. Whoever you are, sana kontakin mo ako. Baka naman kailangan hanapin kita. Baka naman we have to meet. Kasi alam niya yung sikreto ko lahat. I don't know why. Hindi ko siya kilala eh. Meron siyang yung mga inaano niya talaga, tama-tama yung pagkaka-structure niya, tama-tama. JPR and Marcos are both trustees of the assets, but in the matter of truth, they are in the bloodline of the heir. It happens that JPR is great-grandfather and Marcos is the husband of the heir. So parang nagre-relate ito sa'yo. So hindi ka raw kilala ni Princess. So kung may time ka, indulhe, mag-usap kayo. Okay, so Princess, anong mga statement mo bago tayo magsabi ng good night? Ano kung dami na. Sige, dahan-dahan na ako Hindi, bilisan mo. Okay. Hindi. Yung mga Wealth of the Nation listener, viewers, members and officers, at saka of course, Pecog's families globally. Thank you so much for tuning tonight. I would like to say na maraming salamat sa inyong mga pagmamahal. Na-inspire din ako sa inyo. Saka yung mga naniniwala at nagtatrust sa akin, saka yung mga loyalists ko, maraming salamat. Kayo din ang mga inspirasyon, kaya siguro ako nagkakaroon ng lakas ng loob. Pero sabi ko nga, lahat kayo pantay-pantay, at saka yung true leader kailangan ipaglalaban ng tama at ipaglalaban ko kayo kahit sa dulo ng buhay ko. Lalo na ang ating mga inalipin sa ibang bansa. I want them to be all home and have a good life and be with their family and have a better and good, comfortable life. And ganun din dun sa mga nasa Pilipinas na mga 80% indigenous, yun ang target namin na tutulungan. At yung mga ginagawa ngayon ni Duterte talaga, nakaplano lahat yan, Anton. That is already on the program. Nakaano na lahat yan. Kaya sasabihin mo, uunahin nila yung mga sabi. Susunod na dyan, basta pag lumabas na sentro tayo, siyempre yun na ang tinatawag na showtime. Pero i-congratulate natin si Anton being a great anchorman dito sa Wealth of the Nation. We have to respect and really kind of treasure his time and everything what he do. And of course, dun sa mga tao na talagang tumutulong behind him. Saka sa lahat-lahat sa inyo, hello Michael Supremo, I have to talk to you later. Saka dun sa iba pang mga what do you call this? Good evening sa inyo lahat. I love you all. Tsaka yung hindi ko nakakausap ng mga officer, pasensya na dahil I was so tight and I have a lot of things to do. Tapos meron akong magandang update sa, alam mo na, dun sa mother ko na nga lang, sabihin ko na nga lang mother, para wag na dun sa tatay, para walang mga issue, no? And of course, I love my whole fellow Filipino so much, and I will fight for you no matter what again. Okay. And I love you all. Good night, and thank you, Anton. Thank you so much for making me the guest. Okay, thank you so much, Princess Elizabeth and Mr. Vic Cañete. Okay, sige. Yan naman po muna for tonight. And sana kung may nasa Tuesday balik po tayo, no, para sa marami ka na bang viewers? Ano ba? Oo. Ano na naman, blockbuster na naman tayo basta ikaw ang guest. Salamat. Okay. So sa Tuesday tayo po magbabalik. Ayun nga, pinangungunahan ko na dahil may nakarating sa akin balita yun sa isang reliable source. Mukhang ma-manhunt na ngayon mga scammer. Kaya tago-tago na. Pero yan lamang po ang ating nagkayanan sa gabing ito. Ito po si Anton. Nag-iwan po sa lahat ng... sa ngalan po natin naging panawin, Princess Elizabeth, kay Victor Cañete, sa ngalan ng mga viewers. Naku, ang daming viewer kanina. Muntik nang umabot ng 400 at one time sa inyong 656 reactions at
940 comments kahit wala si Netnet. May mo kami pumalit. No, 947 comments. Ako nag-iwan po sa lahat. Isang magandang gabi hanggang sa susunod nating pagtatagpo.